Ito, marami talagang excited dito Etong sinabing ni PBBM na love bus May video ba tayo dyan? Love bus. May picture siguro. May picture, love bus. Yan. Etong love bus na to, alam naman natin, yung mga medyo may arthritis na ngayon. Wala. Kabisado nila to. Kaya yung siguro yung mga seniors dyan, matutuwa sa sasabihin ko. Dahil matatandaan nyo po, yung panahon na 70s, bata pa lang ako. No. Hindi, pero elementary ako nung 70s. Ang sinasakyan papuntang eskwelahan, sinasakyan ko yung mga JD Transit, gano'n. So, nakakatawa yun kasi parang yung bus na yun, kahoy pa. Kahoy yung upuan, kahoy yung kisame. Kahoy yung bintana, kahoy yung kesame. Kaya nakakatawa ka. Pati yung flooring kahoy. Tapos biglang pumasok ang labas na to, medyo moderno na. First air condition, di ba? Saka nakakatawa. Nakakatawa itong labas. Ngayon, sa mga hindi nakakaalam etong labas na to, konsepto ito ni First Lady Imelda Marcos. Yung idol ng ating First Lady Lisa Marcos. Siya ang nagkonsepto nitong labas. At ang pinakalayunin nito, nung inulusad to dito sa Pilipinas, mas makatulong sa mga Pilipino commuter para mapagaan ang kanilang buhay sa pagko-commute. At sa kabuuan, ang lahat ng units na to ay umabot sa 300 units na bumabiyahe-biyahe dyan sa EDSA, sa Kalakang, Maynila. Ngayon, ito po planong buhayin uli ni PBBM. Through DOTR, ni Secretary Vince Dizon, no? At libre yan, di ba? Libre. Yun ang malupit doon. Libre. Yun ang maganda doon. Libre sa MRT, libre sa LRT, libre pa rin dito sa labas na to. At ang maganda, hindi lang dito concentrated sa Metro Manila. Buong Pilipinas po yan. So, talaga? I-expect nyo na yan. Sa katunayan, buong Pilipinas. Meron na yan sa Cebu at saka sa Davao. So nauna pa pala yung sa probinsya? Yes, pero may nakita na rin ako dyan sa Makati niyan, labas. Hindi ko nga pinapasin dati kasi malay ko ba? Diba? Yun pala yun. Hindi, malay ko ba kasi alam ko yung labas. Pero hindi ko alam na libre pala. Sana yan na lagi hinintay ko. Nako, tiyak mga ka-BBM. Tuwan-tuwa ang mga Marcos loyalist na seniors dyan. Nostalgic kasi. Tapos mag-uunahan yan. Pag lumabas na sa Metro Manila, mag-uunahan sumakay Hindi lang mga loyalist na tutuwa dyan. Ka-BBM Yayam. Pati yung mga dilis. Pwede sila sumakay dyan. Alam mo naman yung mga dilis. Bihira dyan na may trabahong matino. Bihira dyan yung may kakayahan sa buhay. Kaya nga pila sila sa 20 pesos per kilo ng bigas, tapos sisiraan nila pagkatapos kumain. Pagkatapos sila mabusog. Ngayon, etong labas na to, kahit malit sila sa trabaho, hintayin nila sigurado to kasi libre. Laking bagay Malaking bagay. Malibre ka sa transportation. Di ba? At ang maganda dyan, parang pinilot test na yan, tapos electric bus yung gamit. Wow. So, clean energy. Talagang, diba? Very exciting mga ka-BBM. Napaka-exciting. So, inuulit ko, etong labas po na to, etong labas na to, matagal na to, matagal na to, ibinabalik lang ni PBBM dahil ang original na proyekto to, dun sa tatay niya. Sa mga hindi nakakaalam dyan ng mga bata-bata. Yan. At etong labas na to, kapag ito umarangkada, nako sigurado, mga kababayan natin, magsisiksikan sa pila, makasakay lang rito kasi nga libre. Isipin mo, Baklaran to monumento, magkakapabasahe pag bus. Hindi ko pa nasubukan eh. Pagpalagay natin, hindi ko rin kabisado. Siguro 50. Hindi ito 50. Hindi lang? Lagay ko mga 80, 70. Hindi ako sure Yun, libre mo na yun. Kung two-way yun, 160. Balikado. Libre na yun. Ilang kilong bigas na yun? Malaking tulong malaking tulong o maganda. O ilagay na lang natin sa 50 pesos, malaking bagay. Diba? Balikan. Diba? At saka sa busway, for sure, sa busway din dadaan yan. Mabilis, no? O kaya yung mga dilis na sasakay dyan, yung matitipid nilang 50 pesos, pagbaba nila, pang-load, siraan agad nila si BBM. Diba? Yung natipid pa sa bigas. So, ganun lang talaga. Ganun lang. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung kailangan natin ipamukha sa kanila na kasama sila sa proyekto ng gobyerno. Walang pinipili. Walang pinipili. Walang kulay. Ang mga proyekto ni PBBM. Basta Pilipino ka, butante ka o hindi butante, bumoto ka sa kanya o hindi, basta Pilipino ka, may pakinabang ka sa mga proyekto niya. Very good. In fairness, no, sa sektor ng transportation, napakaraming magandang development. Ang dami. Yung MRT, 50%, estudyante, senior citizen, PWD. Diba? Yung busway pa lang yan, mabilis sa pagbiyahe. Kasi KBBM, napaka-dynamic nung secretary dyan, Secretary Vince Dizon. Tapos guided by a visionary modernizer president. So talagang win-win relationship yan. I-call out ko lang din. May isa kasing mambabatas, i-call out ko lang na hindi niya raw nagustuhan yung zona ni Presidente. Sabi ng mambabatas na ito, no? Dahil wala daw pong mention about sa mga manggagawa. Isipin mo, yung mga sumasakay dyan sa MRT, sumasakay dyan sa
LRT, karamihan dyan manggagawa. Oh, Sila din nagbibenepisyo. Hmm. Hindi literally mentioning na itong mga manggagawa, etc. Pero indirectly, sila yung nakikinabang ano sa ang mga problema kasi programa. sa congressman na yan, puro bunga nga inuuna. Vlogger ba yan? Puro bunga nga ang inuuna kahit walang ibubuga sa Hindi, totoong buhay. Saka bakit sasalita si PBBM tungkol sa wage? Kaka-increase lang ng July. Oh. Ano lang ngayon? July pa rin ngayon. Oh. Bakit pag-uusapan pa yun? Ikakataas lang. Wala kang utak yung congressman na yan. At saka- Puro lang batikos ang alam niyan. At saka anong gusto niya, 5 oras Ang yung problema, SONA. hindi lang naman ata congressman nagsalita dyan. May senador din. Oo.